So, hi! Ako nga pala si Jay at isa akong forex traders na kagaya mo. Okay, ang dami kasi nagtatanong sa akin about sa paano ko daw ba ginagamit yung time frame. Kasi nung nagsisimula ako, nag-i-start ako sa trading, nakita ko naman na, kumbaga kasi siyempre, sabi ko nga, napakahalaga na may observation ka kung nagsisimula ka pa lang sa trading. Napakahalaga na meron kang observation sa market. So, naobserbahan ko na kung ano man yung ginagawa sa M1, nangyayari din naman sa maliit na time, sa malaking time frame. So, kaya nakita ko, ang... So, ayun, bago tayo magpatuloy, gusto ko muna humingi ng pasensya doon sa mga nagtatanong about doon sa pre-webinar natin at saka pre-mentoring natin na hindi ko masimulan kasi nga sumabay kasi sa panganganak ni Mrs. At ang hirap kasi old months lang yung baby. Siyempre medyo hirap akong kumilos dahil nga sa gabi nagbabantay, iyakin yung baby. So, kailangan may kapalitan si Mrs. So, kaya nahihirapan. Pero ngayon nakakapag-adjust na sa oras and time. So, nakakapag-adjust na. Pwede na natin masimulan kung paano. Punta muna po kayo sa aking Telegram. Okay, punta muna kayo sa Telegram. Then, i-message nyo ako gusto nyo sumali. Uulitin ko lang, para lang muna ito sa mga bago pa lang. Yung gusto pa lang matutong mag-trade sa Forex. Doon naman, sa may mga alam na, may marunong na magsukat ng pips, ganun. Uulitin ko lang kasi kapag may alam ka na tapos papasok ka doon sa pre-mentoring natin about doon sa mga beginners, may inip ka lang kasi babalikan lang naman yung mga dating nalaman mo So may inip ka lang doon. So dito sa susunod na mentoring o ano, para naman yun sa mga may alam na. Tapos iaayos yung mga strategy nyo, kung meron man kayong hindi maintindihan sa strategy ninyo, kung gusto nyo naman ng isa pang strategy, pwede ko naman pong i-share yan sa inyo at libre lang din po. So, ayun. Sa lahat po ng gustong sumali, pumasok sa ating pre-mentoring, okay? Andyan po yung link ng aking Telegram. Then, pagpasok siya sa Telegram, i-message nyo ako para mailipat ko kayo kung saan po kayo mapupunta. Kung baga, anong group. Okay? So, ayun lang. So, kaya nalaman ko na, oo nga no, so ano ba pinagkaiba nito kung gagamitin ko yung malaking time frame at gagamitin ko yung maliit na time frame. So, mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo, ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung sinasabi ko na nangyayari sa malaking time frame ay nangyayari din sa maliit na time frame. So, yung maliit na time frame ay nangyayari din sa malalaking time frame. Okay. So, doon nakita ko na ano ba pinagkaiba ng kung gagamitin ko yung time frame na to at gagamitin ko itong time frame na to. So, ang pinagkaiba lang naman kasi talaga nilang dalawa is mas kita mo kapag sa malaking time frame. Okay? Mas kita mo at saka mas madali mong maiintindihan kasi mabagal lang din naman yung galaw na sa malalaking time frame. Kumbaga, mas kitang-kita mo yung galaw ng market. So, ano naman ang disadvantage kapag malaki at kung pupunta ka naman sa maliit na time frame? Siguro ang disadvantage kapag sa malaking time frame ka, medyo malaki dapat yung magiging equity mo. Okay? Kasi andun yung kung sa standard na account, kung andun sa malalaking time frame, kayang kumain ng mga at least 400 pips 400 pips, 500 pips, or 200 to 300 pips sa malalaking time frame. Ibig sabihin yun yung SL mo. Pwede mo maging SL. At kapag naman sa maliit na time frame, lumiliit din yung pwede mo maging SL. So as I said nga, sabi ko nga, napansin ko na kung ano naman din yung nangyayari sa maliit na time frame, ay nangyayari din naman sa malaking time frame. So ang pinagkaiba nga lang talaga nila, yun nga. So kung mangyayari, yung strategy ko, sa maliit na time frame, mas maliit yung magiging SL ko. At kapag naman nangyari sa malaking time frame, yung strategy ko, ang laki ng SL ko. Pero ang laki din ng TP ko. Tapos, siyempre, unang-una, mas good siya kapag mga beginners sa malaking time frame. Dahil nga, yun nga, dahil nga mas unang-una, kitang-kita, hindi ka masyadong kakabahan, pwede ka mag-entry, mag-one entry lang, tapos hayaan mo na. Kasi siyempre, dahil nga malaking time frame yun, medyo mabagal bagong mangyari. Yung TP mo, pwedeng bago mangyari yung SL mo. Diba? So, ayun. Yun yung nakita kong pinagkaiba nila. So kung bakit mas gusto ko nung panahon na yon, nung nag-aaral ako sa trading, mas gusto ko yung maliit na time frame kasi nga
mas less ako sa time. Baga, mahit na yung TP ko kapag, kunyari, for example, sa M1 lang ako o M5, mahit lang yung TP ko, okay na ako. Yun na yung pangbuong araw ko. Diba? Tapos kung mangyari naman, kung sa malaking time frame naman, kapag kunyari, for example, aalis ka ng bahay, tapos may nakita ka setup at ang ganda ng setup, lagyan mo na ng isa, lagyan mo ng SLTP. Ganun siya. Pero malaki yung magiging SL mo. Pero pag nahit naman yung TP mo, malaki din. So, papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko na yung nangyayari sa maliit na time frame, pwede rin naman mangyari sa malaking time frame. Tapos, papakita ko rin sa inyo kung bakit nga ba ano yung sinasabi ko bago mangyari matagal. Kasi nga, for example, 30 minutes, siyempre, bago mangyari yan, ilang 30 minutes candle muna yan. So, medyo matagal. Kung titingin ka pa sa malaking time frame, like 4 hours, di ba? Medyo mas matagal pa rin. So, pwedeng kumain yun ng 1 day, 2 days, 3 days. Yung mga 4 hours candle. So, bukod dun sa nakapag-entry ka, matagal ka rin maghihintay bago mangyari yung strategy mo. Diba? For example, alam ko nag-share ako ng ng M1 sniper o yung M1 M1 sniper entry, 'di ba? Nagbigay ako doon ng ganun na strategy. So doon pwede natin 'yun gawin dito. Kumbaga, i-apply natin yung M1 na 'yun. Okay? I-apply natin yung M1 sniper entry natin dito sa sinasabi ko. Ito lang yun naman, example lang naman to pero ipapakita ko sa inyo talaga at nangyayari talaga. Kumbaga, isa lang to sa mga strategy na meron ako na i-share ko dito para sa YouTube kasi nga na-share ko na yan. Tingin ko kung may nanood yan, mapapakita ko rin sa inyo. Kumbaga, maiintindihan niyo ako. Okay, ganon. Maiintindihan niyo ako kasi nga na-share ko na. Ano ba yun? Gulo? So, ayun. So, subukan natin yan sa M5 muna tayo. Kasi sa M1 nangyayari at napakita ko na sa inyo yan sa M1 nangyayari yung sinasabi ko, 'di ba? Napakita ko na yan. So dito naman tayo sa M5, tingnan natin kung nangyayari din. Kaya ko lang. Wait ko lang to para makita niyo. Ayan. So tignan natin, hanap tayo. Okay, wala dito. Ito. Sorry, wala kasi ako pang, ano ba yun? Ano ba yun? Pang replay. Wala kasi ako pang replay Pero andito na naman na yan. Okay? So, ito yung sinasabi ko na nangyayari sa market o nangyayari sa M1 ay nangyayari din sa malaking time frame. Okay? So, hindi pa to ganun kalaki M5 naman to. Medyo maliit pa to. Okay? Sa M1 natin, sa M1 sniper entry natin, ang gusto natin makita ay yung, di ba, yung W. Either W yan na paangat or W yan pababa. O magiging letter M pag pa-down. Okay? Ito, paangat. Meron tayong makikitang, yan, W. Diba? Tapos, break, yung neckline, and then, hantay tayo na magkaroon ng retest, saka natin hahatakan ng Fibonacci retracement. Diba? Ganun yung sinasabi ko. So, dito, makikita nyo, pasok pa rin siya sa golden lane. Sa dalawa. Diba? Pasok siya sa 38 at saka sa 50. 50 level. And then, umangat at nanalo ka na ng trade mo. Okay? Ang maganda nga lang dito kasi mas kitang-kita. Yun yung sinasabi ko. Mas kitang-kita siya kesa sa maliit na time frame. Like M1, medyo noise. So, hindi siya pwede sa mga baguhan. Pero kung kabisado mo na, di ba? Kapapanood mo, kaka-apply mo sa demo ka ng demo, di mas maganda. Mas maganda for you. Ngayon, kung nagsisimula ka pa lang, maganda, medyo umangat-angat ka ng time frame. Angat ka sa mga katulad nito ng M5. Tignan nyo, magiging SL M5 pa lang to. Magiging SL mo dito is, kunyari, for example, nag-entry ako dito sa area na to, sa 4,621. Tapos ang SL ko sa around sa baba na yan, dito sa 4,620. So, ang SL ko is aabot na ng
200 pips. Diba? M5, 200 pips. So, kung 0.01 ka, if ma-hit yung SL mo, na-hit yung SL mo dito sa baba na to, matatalo ka ng, sa standard account, matatalo ka ng $20. Okay? Kung nag 0.03 ka, di $60 ka agad yun. Kung nag 0.05 ka o 0.10 ka, di $200 ka agad yun, negative. So, it's depend nga sa inyo yun. Depende yun sa equity nyo kung kakayanin ba o hindi. Okay? Pero kung sa M1 yan, naabot lang yan, mga 100 pips to 50 pips. Okay? Sample. Yun yung sample ko. Tingnan naman natin to sa mas malaki pang time frame. Like example, 30 minutes naman. Okay? Buburahin ko lang ulit. Hoping nagigets nyo ako. Okay? Ito naman ngayon sa 30 minutes, hanap tayo ng ganong setup. Tama ba? 30 minutes. Okay. 30 minutes na may setup na ganon. Hook, 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 hook. Ito, pwede to. It looks like W. Okay? Saan ba ako nasa punta? Yan. Pero kahit hindi na to, ito na lang, tingnan natin dito. Parang may nakikita ko. Ito. Pero pwede din to kasi may pababa. Yan. So, tingnan natin ha. Tingnan natin. Yan. Ito muna. Yan. May pababa. Pababa to. And then, angat. Basag yung neckline. Ulitin ko nga. Ulitin ko. Ito. Okay. Pababa. Paangat. May red candle pababa. And then, umakyat. And then, neckline basag. Hihintay ka ngayon ng magkakaroon ng retest. Yan. So, sabay natin laparan ng yan. Una, pasok siya di sa 38 and then sunod 50 and then umangat. Ito na. Diba? Nanalo ka pa din. So, panalo ka pa rin. Pero, gaano katagal lang hihintay mo? Nakita niyo ba kung gaano katagal? Ayan kasi siya. Sobrang tagal. So, ilang candle yan? So, aabot yan siguro one day. Baka one day, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaya lang, ayoko na magbilang. So, ganun siya. Aabot siya almost 1 day o 2 days pa nga yata yan. Diba? Bago na-hit yung TP mo. Siyempre, medyo minsan may matagal, lalo na kapag ganito nagkakaroon ng sideways. Yan. Hanap pa tayo ng isa. Tingnan natin. May nakita ko si dito eh. Parayin ko lang ito. Ito. May downtrend. Yan. And then, gumawa siya ng W. Break yung neckline. Okay? So, hihintay ulit tayo ng retest. Diba? Yun yung sabi ko sa dito, sa M1 sniper na entry natin. Diba? Retest. And then, pag nakita mo na nag-retest, lapatan na natin yan ng Fibonacci retracement. Bag. So, sakto na naman siya sa pasok na naman siya sa 3. 1, 2, 3. And then, umangat. Dito, naging mabilis. Medyo mabilis pa to. Ha? Tingnan natin kung dito ka nag-entry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, sa 5 oras, andito ka pa rin sa area to. Pero sa pang-6 na oras hanggang 7, nakuha mo na, na-hit mo na yung TP mo. At yung SL mo, hindi. Hindi niya tinamaan. Tapos, ang tanong naman, gano'n naman kalaking SL yung meron to? Dahil 30 minutes. So, from 4,415 to 4,370. 50. So, aabot siya ng 600 plus. 600 pips plus. So, kung may 0.01 ka, matatalo ka pa rin ng $60. Diba? So, yun yung ibig ko sabihin. Ayun ang pinagkaiba niya. Kung the more na tumitingin ka sa mas malaking time frame, the more na mas malaki yung magiging SL mo. Pero malaki din yung magiging TP mo.
Diba? So, isa pa. Hanap pa tayo. 30 minutes lang to eh. Pwede tayo tumalon sa medyo malaki-laki yung 2 hours. So, ang gagawin ko lang dito, tatanggalin ko lang. Okay? Punta naman tayo ngayon sa 2 hours. Ito, medyo malaki-laki to. Titingnan din natin kung meron din nangyayaring ganun. So, sabi ko nga, kung ano yung nangyayari sa 1 minute ay nangyayari din sa malaking time frame. So, ang akin lang, sinasabi ko lang is, mas maganda mag-stick talaga dun sa, tawag dito sa, ano natin, dun sa strategy. So, kung may strategy ka, pwede mo nang i-apply yun sa iba pang time frame. Ngayon, kung at least ngayon alam mo na kung paano gamitin. Okay? So, hanap tayo. Time frame 2 hours, time frame 2 hours, time frame. Wala ba? Wala nakita. So, pwede to. Pero, eto, pwede din. Meron parang alanganin eh. Meron din dito. Tingnan natin Napara na muna natin ng Fibonacci retracement. Ayan pasok siya. Pero hindi niya na-hit yung SL mo. Diba? Sobrang tagal. Grabe. So, tingnan naman natin dito sa mas malalapit, yung malilit ng angkalaw. Ito, tingnan natin to. Ayan, makikita nyo dito, may parang M. Ayan. M, neckline, and then, nagkaroon ng ganyan. So, nabanggit ko rin sa inyo na hindi lahat dumadampi dito. Basta't nandun siya, pasok siya sa retracement level, pwede yun. So, tingnan natin kung pasok siya sa retracement level. Ayan, pasok siya sa retracement level. Una, pasok siya sa 38.50 at pumasok siya sa pinakala sa 0.61 and then nangyari, bumaba na. So, dito pala sa 2 hours time frame, grabe, sobrang tagal. Sobrang tagal na niya, ilang candlestick yan. Samahan pa ng sideways bago nangyari yung gusto mo i-TP. Okay? Pero dito, pwede ka dito, nagkaroon ka na ng TP. Diba? 90%. Okay? Tapos, nakita mo, nandito ulit. Akala mo double bottom. Pero nandito pa rin siya sa retracement level mo. Diba? Pwede pa rin siyang bumagsak. So, nangyari pa din. Nangyari pa rin at nakahit ka pa rin ng TP. So, ibig sabihin, nangyayari pa rin talaga kahit sa malaking time frame. Diba? Kahit ito, pwede ito eh. Tinitingnan ko to ngayon. Ito yung live ngayon ng market Yan. So, nagkaroon ng retracement, pop, ayan. Kasabay umangat. Diba? So, akala mo, pero hindi pa rin naman na-hit yung SL mo rito. Yan. So, yung, kung nag-entry ka dito, or dito, diba? Hindi pa rin yan na-hit yung SL mo. Andito pa rin at buhay na buhay at na-hit pa yung TP mo, yung first TP mo, diba? Second TP mo, syempre yung basagin yan. Ayan. So, ayun, napakita ko sa inyo kung paano ko ginagamit yung time frame. Isinasama ko siya sa strategy ko. Strategy at yung equity ko. Ganun ko siya ginagawa. So, hope na napaliwanag ko na sa inyo kung paano ko ginagamit yung time frame sa... Ayun lang. Bye-bye.